Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi naman din nag-issue ng temporary restraining order o mandamos ang Korte Suprema para kami magpatuloy o hindi magpatuloy. So, gagawin ng Senado yung kanyang constitutional mandate kung wala namang utos o kautusan mula sa Korte Suprema na laban dito. Ultimately, it will be the Supreme Court's decision. But the Senate can decide on it one way or the other. Yes. Both as a Senate and as an impeachment court. Pero ulitin ko lang, ang pinagbabasihan lang naman namin ay yung Senate Electoral Tribunal na binubuo pa nga ng mga maestrado ng Korte Suprema at miyembro ng Senado, tumatawid ng Kongreso para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso. Nagbabago din yung mga miyembro ng Senado, nagpalit ng Kongreso, pero dahil yung kino-questioning term ay 6 na taon nung senador na pinrotesta, patuloy lamang yun sa mga susunod na Kongreso at hindi siya automatically dismissed. Tuloy daw ang pagsasagawa ng impeachment trial kay Sara Duterte. Ito ay kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero sa kabila ng nakabimbing petisyon ni Duterte sa Korte Suprema na humihiling na ipawalang bisa ang impeachment proceedings laban sa kanya. Kasabay ng patuloy na paghahanda na ginagawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso, sinabi ni Senador Escudero na nakahanda na ang mga kinakailangan nila para sa paglilitis. Kabilang na dito ang mga robe na isusot ng mga senator judge at ng mga bagong papasok na senador. Huling nagsalita ang prosecution team. Sabi nila yata parang 80% na sila sa 1 o 2 charges. Wala pa akong balita dun sa 5 charges, hindi ba? Mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado. Pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas ng prosecution at defense panel, nakahanda na rin hanggang sa detalye ng parkingan nila. Hinanda na rin namin at nakahanda na rin kami. Kailangan na lamang i-dry run to ng minsan, siguro pagkatapos na ng sesyon namin ng June 2 to 13. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa June 2, sinabi ni Escudero na pag-uusapan nila ang rules of impeachment. Aniya, marami siyang natanggap na panukala kaugnay nito mula sa mga senador at legal team. Ngunit lahat ng ito ay pawang mga panukala at suhestyon lamang. Kailangan pa rin anya itong sang-ayunan ng impeachment court kapag natipon na ito sa plenaryo. Maraming panukala kaming natanggap, hindi lamang mula sa legal team, pero mula din sa iba't ibang senador nitong nagdaang recess, lalo na mula dun sa mga hindi tumatakbo. Pero ang direksyon na personal kong tinatahak sa ngayon ay isuggest sa impeachment court na wag nang baguhin yung rules dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito yung mag-a-apply to future impeachment cases and not this one. So, pwedeng talakayan yung rules, pwede pa rin namin pag-usapan, pero prospectively applicable siya sa mga darating pang impeachment complaints na tatalakayin ng Senado at makakarating dito. At hindi na dito sa kasalukuyang impeachment na aming kinakaharap sa ngayon. Matapos ang May 12 elections, inaasahan naman ng senador na magiging mahalaga ang pagpasok ng 12 bagong senador sa 20th Congress. Lalo pat 3 ang pasok sa Magic 12 ng senatorial race ay mga abogado. Ito ay sina Francis Kiko Pangilinan, Marco Leita, at Pia Cayetano. Umaasa rin si Escudero na hindi magiging tila circus ang mangyayaring impeachment trial sa bagong hanay ng mga miyembro ng Senado. Mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito, at inaasahan ko magiging maayos ang Senado. At sino man na magpe-preside, lalo na kung ako yun, titiyakin ko that order will be maintained. Para sa gayon, ang proseso ay dumaloy ng mapayapa, maayos, at nang mas lalo maintindihan ng ating mga kababayan, yung ipinapresenta ng magkabilang panig. Anumang ilaw ng kamera na itututok sa sinumang tao, dalawa ang pwedeng makita, yung maganda at yung pangit. So nasa sa kanila yun, kung anong mapapakita nila, at nasa tao din yun, kung anong makikita nila. Minsan magkaiba yun, yung gustong pakita at yung nakikita ng tao sa lente ng camera.
Batay sa 15 taong karanasan sa Senado, umaasa si Escudero na bawat senador ay walang tatak administrasyon o oposisyon. Umaasa din siyang pagpapasyahan ng bawat senador ang kada issue, bawat ebidensya, at hindi lamang ayon sa kulay na kanilang dala noong sila ay nangangampanya. 15 taon na ako sa Senado. Ang tingin ko sa kada senador ay hindi may tatak sa noong oposisyon o administrasyon. Ang tingin ko sa kada senador, ika nga ng maraming mga kolumnista, ay isang malayang republika na pagpapasahan ng mga issue sa kada may darating na issue at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Walang dikta ang partido kaugnay sa nakita kong performance o pagboto ng mga senador sa nagdaang panahon. Ang mga desisyon nila at pasya ay depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Kailangan nilang harapin sa sarili nila, sa salamin at sa taong bayan yung kanilang magiging pasya. Kung ang nagdikta nga ba ng kanilang desisyon sa impeachment ay yung personal nilang interes o nakabatay sa ebidensya at sa batas at sa pananaw ng mas nakararami base sa kanilang napanood din na ebidensya ang kanilang magiging desisyon kaugnay ng impeachment. It is up for each senator judge to defend his or her position in connection with that after trial. Tulad ng dati, ayokong pangunahan anuman ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan natin magpasya ang impeachment court. Hindi para sa akin na pangunahan yan. Hindi para sa akin mag-pre-game analysis, ika nga. Siguro gusto nyo mag-post-game analysis tayo pagkatapos. Pero anumang pre-game analysis, maaaring mainterpreta na panghuhusga nang niwala pang napipresenta o nakikitang ebidensya ang mga uupo bilang hurado. Ang magpapasya ng Senate President, kung mananatili man ako o iba ang uupo, ay ang mayoriya ng Senado. Sang-ayon sa rules ng Senado, magpapatuloy ang Senate President kung hindi na-graduate katulad ng sitwasyon ngayon at mababago lamang yan kapag may nagpresenta ng higit sa mayoriyang boto kapag nag-resume ang Senado. At dapat maliwanag yan sa bawat isa sa amin, Senate President man o hindi, nangangarap man o hindi. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.